Ano ang natatanging misyon na tinanggap mo sa Panginoon? Magandang buhay, minamahal kong kapanalig. Purihin natin ang Diyos ng masaganang ani. Pasalamatan natin siya sa biyayang makabahagi sa kanyang misyon. Anumang gawaing paglilingkod ang ginagampanan natin ngayon, sa simbahan man o sa komunidad na ating kinabibilangan. Gayon din, pasalamatan natin siya sa lahat ng nagtalaga ng buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa sambayanan, bilang mga pari, madre, brothers at mga laikong misyonero. Sama-sama nating idalangin sa Diyos na magpadala pa siya ng mabubuting manggagawa sa kanyang ubasan. Mga manggagawa na kakalinga, gagabay at magtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Umiran ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kokaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sa kanya ang inyong kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili, kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo. Kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan mang bayan kayo pumasok at di nila kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga liwasan nito at inyong sabihin, pati na alikabok mula sa inyong bayan na kumapit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin sa inyo. Gayunman, alamin ninyong palapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na magaan pa ang sasapitin ng mga taga-Sodom kaysa bayang iyon sa dakilang araw." Magandang araw at maligayang kapistahan ni Santa Faustina, ang apostol ng banal na awa. Alam niyo ba na 20 anyos lang si Helena nung pumasok siya sa kumbento ng Sisters of Our Lady of Mercy? Tinanggap niya ang pangalang Sister Maria Faustina nung naging madre siya. At sa loob ng 13 taon, nanilbihan siya bilang tagaluto, hardinera at tagabantay ng pintuan o doorkeeper. Marami siyang paghihirap na dinanas at pinagkalooban siya ng Panginoon ng natatanging misyon. Tulad ng 72 disipulo sa mabuting balita natin ngayon, ipinaalala ni Santa Faustina sa buong mundo ang tungkol sa maawaing pag-ibig ng Diyos, ang Divine Mercy. Lumaganap ang devosyong ito na ngayon tinatawag din nating 3 o'clock prayer. Kapanalig, bawat isa sa atin ay may misyon sa buhay. Alam mo na ba kung ano ang misyon mo? Nagagampanan mo ba ito ng lubusan? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa pagpapaalala ni Santa Faustina sa amin ng iyong banal na awa. Tibayan mo ang aming pagtitiwala sa iyo, lalo na sa panahon ng pagsubok, upang magampanan namin ang misyong inihabilin niyo sa amin araw-araw. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts.
Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.